Nahuli ka ang mga aksidenteng pag-launch ng isang space rocket sa China na kalaunay bumagsak at sumabog. Biglang nag-launch ng space rocket na yan habang tinitesting sa China. Pagdating sa ere, unti-unti itong nawala ng power at dahan-dahang bumagsak sa maburol na lugar. Nagkasunog sa lugar na pinagbagsakan ng rocket. Ayon sa kumpanyang nagmamayari ng missile, bigla itong nag-detach sa launch pad sa gitna ng testing dahil sa structural failure. Biglang may sumabog sa isang restaurant sa Turkey na posibleng dahil daw sa gas leak. 5 ang nasawi habang mahigit 50 ang nasugatan. Inilabas ng rebeldeng grupong Houthi ang anilay video ng pagpapasabog nila sa barkong MV Trans-World Navigator sa Gulf of Aden. Hindi tuluyang nasira ang barkong may 27 sakay na Pilipino kaya nakaandar ito palayo. 5 sa mga Pinoy ang nakauwi na sa Pilipinas. Nagdulot naman ng rumaragas ang baha at pagguho ng lupa ang masamang panahon sa Italy. Nasa 200 residente ang iniligas. Nabalot ng makapal na usok at alikabok ang paligid ng gumuho ang bahagi ng gusaling yan sa southern Spain. Ayon sa mga otoridad, inihahanda pa lang para i-demolish ang gusali ng kusang bumigay ang 4 na palapag nito. Nasira rin ang kalapit nitong underground car park. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagpagyawang-gewang ang pampasaherong van na yan at inararo ang 3 pedestrian sa gilid ng highway sa Lima, Peru. Tumagilid ito sa riles ng tren. Isinugod sa ospital ang 2 babae at isang menor de edad na sugatan. Ayon sa local media, tumakas ang driver at konduktor ng van. Hindi pa malinaw ang sanhi ng aksidente. Dahil sa matinding turbulence, isang pasahero ang tumilapon at na-shoot sa luggage compartment ng eroplano. Makikita ang tinutulungan pababa ng compartment ang lalaking yan. Ayon sa mga pasahero ng Air Europa, tila tumagilid ang eroplano saka bumulusok. Kita ang pinsala sa ilang bahagi ng eroplano. 40 pasahero ang sugatan. 4 sa kanila idinala sa ICU. Ayon sa mga otoridad, galing Madrid at papunta sanang Uruguay ang flight. Pero nag-emergency landing sa Brazil dahil sa matinding turbulence. Ayon sa Air Europa, nalulungkot sila sa nangyari at umaasa sila sa mabilis na paggaling ng mga apektadong pasahero. 2 bulkan sa Italy ang sumasabog. Kita ang makapal na usok sa baybayin ng isla kung saan sumasabog ang Stromboli Volcano. Umabot na sa dagat ang pyroclastic flow nito. Tanaw mula sa bangkang yan ang kapal ng abo at usok na ibinuga ng bulkan. Sa Sicily, lumakas pa at tumaas ang ibinubugang lava at abo ng Mount Etna na pinakamataas na active volcano sa Europa. Dahil dyan, isinara muna ang Catania Airport. Itinuturing na most explosive volcanoes of the world ang Mount Etna at Stromboli. Kita sa dashcam ang pagsabog sa maternity clinic na yan sa Kyiv, Ukraine. Tinamaan ito ng tumalsik na debris habang nagpapaulan ng missile ang Russia na ikinasawi ng hindi bababa sa 40. Isang children's hospital ang tinamaan ng Russian missile ayon sa Ukrainian authorities. Git naman ng Russia, missile ng Ukraine ang tumama sa children's hospital. Namuo ang buhawing yan sa Indiana sa Amerika. Pinalipad nito ang mga debris habang dumadaan sa mga taniman. Nagdulot ang buhawi ng pagkadiskaril ng tren at pinsala sa ilang establishmento at linya ng kuryente. Isang lalaki sa China ang hinarang dahil sa mga kakaibang laman ng kanyang bulsa. Mahigit 100 buhay na ahas ang itinago niya sa kanyang pantalon at tinangkang ipuslit. Nakalagay ang mga ahas sa mga plastic para hindi makawala. Ilan sa mga ahas ay wala sa China. Kakasuhan ng lalaki dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapasok ng mga hayop na hindi native doon. Pinaiimbestigahan ni U.S. President Joe Biden kung paano nakalapit ang bumaril kay dating U.S. President Donald Trump sa Pennsylvania sa Amerika. Take a look at what happened.
Namarilang gunman mula sa bubong na 140 meters lang ang layo sa campaign rally stage sa gitna ng mahigpit na pagbabantay ng US Secret Service. Palaisipan pa ang motibo sa pamamaril ng 20 anyos na nursing home aide na si Thomas Matthew Crooks. Sa state voter records, nakarehistro siya bilang Republican na partido rin ni Trump. Sabi ng FBI, walang history ng mental health issues si Crooks at wala siyang kasabwat sa krimen. Ayon naman sa naging kaklase niya, biktima ng pambubuli si Crooks at naging miyembro umano ng rifle team ng kanilang paaralan. Si Trump maayos na ang lagay at nagtungo sa Milwaukee, Wisconsin para sa Republican National Convention kung saan formal siyang inonominate bilang Republican presidential candidate. Pahirapan po ang pagtanggal sa naaksidenteng bus sa Pineda de Mar sa Spain. Humambalang ang bus sa bungad ng isang tunnel. Sugatan ng ilan sa 52 pasahero nito. 3 sa kanila, kritikal. Kinailangan pa ng helicopter para madala sila sa ospital. Wala pang impormasyon kung ano ang dahilan ng aksidente at kung paano humantong sa ganong posisyon ang bus. Natagpo ang patay sa isang hotel sa Bangkok, Thailand, ang 6 na dayuhang nilason umano. Sa Canada naman, bahang dulot ng malalakas na ulan ang naranasan. Nagmistulang waterfalls ang hagdan pababa sa isang railway station sa Toronto, Ontario, Canada. Ang mismong istasyon, binaha. Nalubog din sa tubig ang ilang kalsada. Pati ang tunnel, di nakaligtas. Maging ang bahay ng rapper na si Drake, pinasok ng baha. Epekto yan ang malalakas na ulan na nagpabigat sa trapiko at nagdulot ng power outages. 6 na dayuhan sa isang hotel sa Bangkok, Thailand ang natagpo ang patay dahil umano sa cyanide poisoning. Hinihinalang kabilang sa mga nasawi ang mismong suspect. Base sa autopsy, may traces ng cyanide at pangingitim ng labi ang mga biktima. Sa panayam sa ilang kaanak, may alitan sa utang na may kaugnayan sa investment ang mga biktima. Napadpad sa dalampasigan sa New Zealand ang patay na spade-toothed whale. Gamit ang backhoe, binuhat ang balyena. Rare ang species ng balyenang ito at wala pa raw nakakakita ng buhay na spade-toothed whale. Ayon sa mga eksperto, 6 pa lang nito ang natodocument sa buong mundo mula pa noong 1800s. Ilang araw nang lumalagablabang wildfire sa California sa Amerika. Sa China naman, isang shopping center ang nilamon ng apoy. 16 ang patay. Ganyang kataas ang itim na usok mula sa nasusunod na shopping center sa Sichuan Province, China. Kinailangan ng mga bombero na gumamit ng crane para i-rescue mga natrap sa tuktok ng 14 na palapag na gusali. Nakuhanan pa ang pagbagsak na ilan nasusunod na debris habang nasa loob ng shopping center mga bombero. Umakyat na sa 16 ang nasawi sa sunog. Batay sa inisyal na investigasyon sa construction operations sa simula ang sunog. Nagliparan ng mga sanga ng puno ng dumaan ng buhawi sa Iowa sa Amerika. Napinsala rin ng ilang poste at private property. 5 araw nang nasusunog ilang bahagi ng Sequoia National Forest sa Tulare County, California. Ayon sa National Interagency Fire Center, nagsimula ang wildfire noong Sabado matapos tumama ang kidlat sa kagubatan. Umatras na bilang presidential candidate si US President Joe Biden. Inanunsyo yan ni Biden sa isang public letter sa paniwalang makabubuti ito para sa kanyang partido at para sa Amerika. Tututukan na lang daw niya ang pagganap bilang US President sa dalalabing bahagi ng kanyang termino. Ang pag-atras ni Biden ay kasunod ng kanyang hindi magandang performance sa debate nila ni dating US President Donald Trump. Si US Vice President Kamala Harris ang inendorso niyang kapalit. Kinararangal daw ni Harris ang endorsement ni Biden. Isang babayang nasawi sa Illinois sa Amerika matapos barilin ng pulis na hiningan niya ng tulong. Yan ang tagpo bago binaril ang black woman na tumawag sa 911 dahil may umaaligid daw sa kanyang bahay. Maayos pa ang pakikipag-usap ng mga pulis sa kanya nung una.
Pero tumaas ang tensyon nang pinapaalis ng mga pulis ang babae mula sa pinapakuluan niyang tubig. Dito na nagsimula ang pamamaril. Naghain ng not guilty plea sa korte ang pulis. Naharap siya sa kasong first-degree murder. Tinanggal na siya sa trabaho. Tinalunan at pinatuob ng malaking balyena ang isang bangkang pangisda sa New Hampshire sa Amerika. Kitang umangat sa karagatan ang dambuhalang humpback whale at tila in-elbow drop ang bangka. Isang sakay nito ang nakatalon pero may isa pang naiwan sa fishing boat. Tinulungan sila ng mga kapwa mangingisda at dinala sa pantalan ang kanilang tumaob na bangka. Namataan na raw ang balyena nung nakaraang linggo. Ayon sa Blue Ocean Society for Marine Conservation, posibleng naghahanap ng pagkain ang balyena. Ilang oras bago ang pagbubukas ng 2024 Paris Olympics, nagkasunog sa isang istasyon ng tren sa Paris, France. Nagdulot yan ng ilang oras na delay sa mga biyahe, nag-deploy na ng mahigit 10,000 emergency personnel sa mga istasyon ng tren. Patuloy ang investigasyon sa insidente na posible raw arson attack. Mahigit 100 na po ang patay sa landslide sa India. Bunsod ng mga malalakas na pag-ulan sa Kerala, gumuho ang lupa na may kasamang malalaking tipak ng bato at putik mula sa mga burol. Nangyari yan habang natutulog ang karamihan. Halos 130 ang sugatan habang may ilang nawawala pa. Sa pulsa CCTV ang pananalasa ng isang buhawi sa Amerika. Winasiwas at pinataob nito ang isang trailer sa Middle Tennessee State University. Wala namang napaulat na nasaktan. Sa California naman, halos lapitan na ng apoy ang ilang bomberong rumisponde sa wildfire. Mahigit 5,000 bombero na ang nagtulong-tulong para apulahin ito. Wala namang nasugatan o nasawi pero pwersahang inilikas ang mahigit 4,000 tao. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.